Maligayang pagdating! Tara, pag-usapan natin ang isang lugar na nagsisilbing nakakamamanghang lagusan papasok ng lambak ng Cagayan. Isipin nyo to, mga bundok na nababalot ng hamog, malalawak na taniman ng citrus at mga sinaunang daanan na puro kwento ang bitbit. Tama, nasa Nueva Vizcaya tayo. Sa pagtatalakay natin ito, hihimayin natin ang mayamang kasaysayan at ang mga nakatagong lihim sa likod ng probinsyang ito. Ngayon, mapapatanong ka rin siguro, bakit nga ba ang probinsyang ito na nandito mismo sa gitna ng matataas at magagaspang nakabundukan ng Pilipinas ay may pangalang sobrang tunog Espanyol, Nueva Vizcaya? Aminin natin, medyo iba siya pakinggan kumpara sa mga karatig probinsya natin, di ba? Yan ang mismong misteryong lulutasin natin ngayon. Unang bahagi, ang pag-oorganisa sa hangganan. Sige, balikan natin ang nakaraan para maintindihan natin kung paano nagsimula ang lahat. Para mapicture nyo, bago sumapit ang ika-19 na siglo, ang rehiyong ito ay masasabi nating isang malawak at ligaw na hangganan. Walang formal na gobyerno at tahanan ito ng iba't ibang grupong etniko na may kani-kanilang sariling makulay na kultura. Pero nagbago ang buong kwento pagdating ng taong 1839. Dito na pumasok ang pamahalaang kolonyal ng Espanya at opisyal nilang inorganisa ang buong rehiyon. Ano ba talaga yung ginawa nila noong 1839? Ginamit ng mga Espanyol ang isang sistema na tinatawag nilang komandansya. Sa madaling salita, isa itong hiwalay na distritong administratibo na sadyang ginawa para sa mga lugar na nasa hangganan o yung mga sobrang hirap maabot. Ginamit nila itong taktika para magkaroon sila ng direktang kontrol, militar man o politikal, doon sa mga liblib na kabundukan. Pangalawang bahagi, ang pagpupugay ng isang Basque. Kilalanin na natin ang tao sa likod ng pangalan. Ito na yung sagot sa misteryo natin kanina. Ang lalaking nagbigay ng pangalan sa lalawigan natin ay walang iba kundi si Gobernador General Luis Lardizabal. At alam niyo ba kung ano ang nakakagulat dito? Si Lardizabal ay nagmula pa mismo sa probinsya ng Vizcaya o Biscay kung sa Ingles na matatagpuan sa rehiyon ng Basque sa bansang Espanya. Ipinangalan niya ang bagong teritoryong ito para alalahanin ang sarili niyang lupang tinubuan. Dinagdagan lang niya ng Nueva o bago, kaya naging Nueva Vizcaya. Pero bakit niya ito ginawa? Tingnan ninyo ang paghahambing na ito. Hindi lang siya basta nag-iwan ng personal na marka sa mapa. Kung ipagkukumpara natin ang mga matatarik na bundok ng Basque sa Espanya at ang magaspang nakabundukan ng ating Cordillera, grabe yung pagkakahawig nila. Isipin nyo na lang, nandito si Lardizabal sa kabilang panig ng mundo at malamang sobra na siyang nangungulila sa bayan niya. Kaya nung nakita niya ang geografiya natin, para na rin siyang umuwi sa Vizcaya. Ang pangalang iyan ay isang malaking pagpupugay na dala ng matinding nostalgia. Pangatlong bahagi, ang mga nagbabagong hangganan ng probinsya. Tingnan naman natin kung paano nag-iba ang hugis nito sa paglipas ng panahon. Sundan natin kung paano ito nabuo. Ang Nueva Vizcaya noon ay isang higanting distritong administratibo. Napakalawak ng nasasakupan nito. Pero tulad ng maraming probinsya sa kasaysayan, hindi ito nanatiling ganoon kalaki. Unti-unti itong hiniwa. Unang nakuha ang isang malaking bahagi nito para mabuo ang karatig probinsya na Isabela. Tapos, kinalaunan, panibagong malaking hiwa na naman ng lupa ang kinuha para itatag ang Quirino. Ang mga serye ng paghahating ito ang mismong nag-iwan sa tiyak na hugis at sukat ng Nueva Vizcaya na nakikita natin sa mapa ngayon. Ika-4 na bahagi, ang kabisera ng citrus ngayon. Paano ba ito nakakakonekta sa sitwasyon ng probinsya ngayon? So ang pinakaimportanteng punto natin dito ay ito, mula sa pagiging produkto ng matinding pangungulila ng isang gobernador general at matapos hiwa-hiwain ng lupain nito, nakita ng Nueva Vizcaya ang tunay na pagkakakilanlan nito. Ngayon, kilala na natin ito bilang napakasaganang kabisera ng citrus sa Hilaga. Patuloy itong magsisilbing tulay na nag-uugnay sa luma at bagong mundo. Kung isipin mo, yung matamis na tagumpay na agrikultura nila ngayon ay nakatanim ng napakalalim sa mismong makulay na kasaysayang tinalakay natin. Kakaiba, di ba? Minsan, ang mga pangalan sa mapa na araw-araw nating nakikita ay nagtatago pala ng malalalim na kwento ng pangungulila, kapangyarihan at pagbabago mula pa sa kabilang panig ng mundo. Ang Nueva Vizcaya ay hindi lang basta pangalan, isa itong buhay na patunayan kung paano hinubog ng kasaysayan ang mismong lupang kinatatayuan natin. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, aling probinsya naman ang gusto ninyong himayin at i-map out natin sa susunod nating pagtalakay? I-share nyo sa amin. Maraming salamat sa pagsama at hanggang sa susunod nating pagtuklas.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.